Chapter 3 Sandwich. Kuya! Kuya! Malakas na tawag ni Corazon sa lalaki. Agad naman itong lumingon sa kanya. Halika, ito ang tubig oh. Magalang at pagmamagandang loob pa niya dito. Dali-dali namang naglakad patungo sa tindahan niya ang lalaki. Agad nitong kinuha ang napakalamig na isang bote ng mineral water na nasa kamay ni Cora. Nagmamadali nito iyong binuksan at mabilis na nilaklak. Tila uhaw na uhaw talaga ito. Dahil kahit kahuli-hulihang patak ng tubig sa bote, ay isinahod talaga nito sa bibig. Gusto mo pa ba, kuya? Alok muli ni Corazon dito habang nakadungaw sa rehas na dingding ng kanyang burger store. Tumango lang naman ang lalaki. Kaya agad binuksan ni Corazon ang kanyang freezer at kinuha ang mas malaking bote ng mineral water. Walang sabi-sabi ay agad inabot iyon ng lalaki sa kanyang kamay at muling nilaklak ng mabilis. Para itong pinarusahan at itinapon sa disyerto ng ilang araw. Dahil walang duda na uhaw talaga ito at para itong baka kung lumaklak ng tubig. Napapalunok na lang ng laway si Corazon habang pinapanood ang pulubi. Hindi niya maiwasang mapatingin sa Adam's apple nito habang nakatingala at lumalagok ng tubig. Nakakatawa dahil mula Adam's apple ay napadako naman ang tingin niya sa dibdib nito at katawan. Hindi siya nagkamali kahapon nang biglang dumaan ang pulubi na ito kahapon. Sinasabi na nga ba niya, maumbok ang dibdib nito. At kahit na naka-long sleeve ito at madungis, ay kapansin-pansin ang malaking muscle nito sa ilalim ng tela ng long sleeves nito. Hay, ano ba naman, Cora? Pati ba naman pulubi pinagnanasahan mo? Sermon niya sa isip kaya napangiti siya. Thank you. Sambit ng lalaki nang maubos nito ang isang bote ng tubig. Para namang nanindig ang balahibo ni Corazon sa boses ng lalaki. Napakagwapo ng boses nito. Pwede itong DJ sa radyo. Miss, sabi ko salamat. Ulit muli nito. Kaya nagising si Corazon sa kakaisip at kakatitig ng pasimple sa lalaki. Ah, walang anuman. Nahihiyang sagot niya dito. Teka nga pala, gusto mo ba ng burger? Igagawa kita. Mukha kasing gutom na gutom ka na. Alok at pagmamagandang loob pa niya sa lalaki. Pwede ba? Brusko ang boses na tanong nito sa kanya. Oo naman, walang problema sa akin. Okay, pwede bang yung special na Hungarian sausage with cheese sandwich? With iced tea na rin. Agarang request ng pulubi. Pero hindi man lang nito tinatapunan ng tingin si Corazon. Sa mga menu ito nakapako ng tingin. Tangin ng pulubi to, mapagsamantala rin. Wika ni Cora pero sa isip lang sinasabi. Sure, ilan ba ang gusto mo? Mahinahong tanong niya dito kahit sa loob-loob niya ay may kaunting inis sa kausap. Isa lang, nakakahiya naman kasi sa'yo baka malugi ka. Seryoso nitong sagot na hindi pa rin tinatapunan ng tingin si Cora. Okay lang kung gusto mo ng dalawa. Pagmamagandang loob muli niya. Alam naman kasi niyang mahihiya itong humirit. Sige, dalawa kung okay lang sa'yo. Mabilis na sagot ng pulubi na ikinagulat ni Cora. Aba, at mapagsamantala talaga ang pulubing to ah. Bulong na naman niya sa isip. Nagkamali siya na mahihiya ito sa paghirit. Pasalamat ka kahit madungis ka ay may tsura ka. Ngunguto-nguto sa isip na wika pa niya. Pero tuloy naman ang pagkuha niya ng tinapay para sa order ng pulubi. Agad niyang inihanda ang request ng pulubi. Pero in fairness, parang gwapo na macho pa ang pulubi na kaharap. Kaya naman mas lalo pang naging interesado si Corazon dito. Kung hindi lang ito madungis, sa tingin ni Corazon ay tisoy ito. Iniisip din niya kung paano ito naging pulubi. Drug addict pa to? O may sayad?
kaya napunta sa lansangan? Tanong pa niya sa sarili habang pasimpleng inoobserbahan ang pulubi. Gusto niya itong makakwentuhan na kagaya ni Marites noon. May ilang buwan din niyang nakasalamuha ang mag-asawang yun dati. Sa tingin nga ni Corazon ay sakali nakabuo ng bata ang mag-asawa na yon. Dahil hindi naman buntis si Marites noong unang dating ng mga ito sa pwesto ng mga ito. Nang matapos maluto ang mga burger, ay lumabas si Corazon ng store niya. Bitbit niya ang sandwiches at ang iced tea na request ng pulubi. Mas lalong pumogi sa paningin niya ang pulubi dahil sa magaganda nitong mga paa. Nakatsinelas lamang ito at ang linis at ang puti ng mga paa nito. Kaya namangha siya sa nakita. Teka, paa lang ba ang nililinisan niya bago matulog? Bakit ang katawan niya ang dungis? Nagtatakang tanong niya sa isip habang nakatingin sa paa ng pulubi. Sa kanyang pagmamasid sa kabuuan ng lalaki, ay hindi niya namalayan na napatid na pala niya ang isang bato na nakalimutan niyang itabi kanina habang nagwawalis. Kaya naman, parang slow motion siyang mapapasungaba sa mga upuan sa gilid ng kanyang burgeran. Hindi na maintindihan ni Corazon kung saan kakapit dahil bigla-bigla ang kanyang pagkakapating. Isa pa ay parehas may hawak ang mga kamay niya na sandwiches at iced tea. Kaya kung kakapit siya sa kung saan, ay titilapon pihado ang mga bitbit niya para mailigtas sa pagkakasungaba ang sarili. Gayunpaman ay huli na para makahanap siya ng kakapitan dahil ramdam niya na susubsob na talaga siya. Lagay na talaga ang loob niya na susungaba na siya sa mga upuan sa harapan niya. Kaya wala siyang nagawa kundi ang pumikit na lamang at asahan na pagbagsak niya sa mga upuan ay may banga siya o di kaya'y galos mamaya. Hanggang sa naramdaman niya na may humarang na matigas sa kanyang muka. Maging ang kanyang siko ay napatuon din sa matitigas na mga braso. Hanggang sa naramdaman din niya na may humawak sa magkabila niyang braso upang siguruhin na hindi siya tuluyang matutumba. Iminulat niya ang kanyang mga mata upang alamin kung saan siya tumama at kung sino ang humawak sa kanyang dalawang braso upang mabalanse ang kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit parang naramdaman niya na parang may dumaloy bigla na kuryente sa buo niyang pagkatao. Maging ang kanyang dibdib ay nagunahang tumalbog-talbog pagkasilay niya sa mukha ng madungis na lalaki. Ang dibdib nito ay napakamatipuno at ang pagkakahawak nito sa kanyang mga braso ay napakatibay pero may pag-iingat. Higit sa lahat, ang amoy nito ay hindi amoy pulubi. Putik, bakit ang bango-bango niya? Tanong at mura ni Corazon sa isip habang nakadantay ang mukha sa dibdib ng lalaki. Hindi niya maalala kung saan niya naamoy ang pabangong iyon. Pero sobrang sarap nitong langhapin. Parang gusto pa niyang magtagal sa dibdib ng pulubing kayakap. Ang sarap kasi nitong kayakap. At pagpihit ng mga mata niya sa mukha ng lalaki, ay pumako ang atensyon niya sa lips nito na kay pula-pula. Parang ang sarap-sarap nitong halikan, regardless kung madungis man ito. Basta iba ang dating ng lalaking ito sa kanya. Parang pakiramdam pa ni Corazon ay nasa isa silang pelikula ng pulubing ito sa kanilang pwesto ngayon. Nakakakilig na hindi maintindihan. Hindi pa niya naramdaman ang ganoon sa lahat ng lalaking nanligaw sa kanya. Sa kanyang pagpapantasya ay napatitig naman siya sa mga mata ng lalaki. Ang ganda-ganda ng mga iyon. Kulay light brown at parang nangingislap ang mga iyon at nang-aakit. Ang mga kilay nito ay may kaunting kalat na lalong nagpalakas ng dating nito. Napakagatlabi tuloy si Cora sa tanawing kanyang nakikita. Gandang-ganda siya sa kabuuan ng mukha nito kahit na madungis ito. Muli siyang pumikit at nilanghap ang napakasarap ng amoy ng lalaki. My God! Ang sexy ng dating ng amoy ng pulubing to. San bang lupalop nagmula ang nilalang na to?
sabi niya sa isip habang nakapikit at sarap na sarap lang hapin ang pabango ng pulubi. Parang ang seductive ng pabango nito. Kaya naman mas inilapit pa niya ang kanyang ilong at muka sa matipunong dibdib ng lalaki upang mas lasapin pa ang amoy nito. Kung hindi titingnan ang madungis nitong suot na damit at mukha nito na puro ata uling, iisipin mo talaga na sobrang gwapo ng may-ari ng pabangong iyon sa oras na malanghap mo iyon, kahit na hindi mo pa nakikita kung sino ang nagbuhos sa katawan ng pabangong iyon. Parang may pang-akit ang amoy nito. Napakasarap talaga nitong langhapin at tiyak na mapapayakap ka sa gumagamit nito. Wala pang naamoy na ganoong pabango si Corazon sa sino mang nanligaw sa kanya. Tanging sa pulubing ito lamang niya ito naamoy. Hindi rin ito kahalintulad ng sa lalaking nakahalikan niya noon sa bar. Pero pareho iyong kaakit-akit at masarap lang hapin. Miss, tinig ng isang lalaki pero hindi iyon pinansin ni Corazon. Miss! Medyo may diin na ang tinig na iyon sa ikalawang tawag at may kasama pang tapik sa likod ni Corazon. Miss, okay ka lang ba? Tanong pa ng tinig. Kaya naman napamulat na si Corazon at napatingala sa mukha ng lalaking pulubi na ngayon ay nakayakap na rin sa kanya. Putik! Putik! Bigla ang sambit ni Corazon sabay bigla ang distansya ng katawan sa pulubing lalaki. Ano ba? Bakit mo ako niyayakap? Manyakis ka ba? Pagalit pang tanong niya na may kasamang irap ng mga mata. Nasa dalawang kamay pa rin niya ang sandwiches at iced tea ng lalaki. Hindi ikaw tong biglang yumakap sa akin. Hello miss, hindi ako manyakis no, baka ikaw pa. Iiling-iling at naiiritang depensa ng pulubi. Abat ang arte mo Saka excuse me, hindi kita niyakap no. Nakita mo nang natapilok ako tapos sinamantala mo naman. Kunwari ay galit namang depensa ni Corazon sa sarili niya. Siyempre, hindi naman niya pwedeng ipadama sa pulubing ito na nagustuhan niya ang aksidenteng pagkakayakap dito. Aba, mali ko bang aanga-anga ka pala? Mapang-inis at derechahang sambit nito na ikinainis ni Corazon. At ang sama pala ng ugali mo Thank you sa pag-aabala kong gawan ka ng pagkain mo. Oh, ito na ang burger mo. Mabulunan ka sana. Inis na inis at umiikot pa ang mga mata na sagot ni Corazon sa pulubi, sabay pabalibag na iniabot sa lalaki ang request nito kaninang sandwich. Agad naman iyong sinalo ng lalaki. Ang iced tea ay masama din ang loob niyang ipinatong ng padabog sa kaperasong mesa na nasa gilid nila. Pagkabigay ng mga iyon ng pasusot, ay tumalikod na si Corazon sa pulubi at pumasok na siya sa kanyang burger store. Ang lalaki naman ay tatawa-tawa at kakamot-kamot sa ulo na tinanggap ang bigay niya sandwiches at iced tea. Kahit nahalata nito na masama ang loob ni Cora at dahil na rin sa gutom, kaya agad iyong nilantakan ng pulubi. Habang si Corazon naman ay umupo na lamang sa loob ng kanyang store. Doon ay nagpanggap siya na kunwari ay abala sa kanyang cellphone. Pero ang totoo ay wala naman sa cellphone ng kanyang focus dahil ang isip niya ay nasa pulubing lalaki. Nahihiya siya dito dahil sa ginawa niya kanina. Depensa lamang naman niya ang kunwaring galit-galitan sa lalaki. Pero ang totoo ay hiyang-hiya siya sa ginawa niyang pagkayakap dito kanina. Sa isip-isip niya ay natatanga na ata siya dahil ngayon na lamang siya lumandi sa isang pulubi pa. Hindi rin niya maintindihan ang sarili niya kung bakit parang magnet ang pulubing iyon sa kanya. Ang lakas ng dating nito sa kanya, regardless kung madungis pa ito. Sa tingin nga ni Corazon ay kaunting ligo lang nito ay balik gandang lalaki na ulit ito. At ang nakakatuwa pa ay ang bango nito. Dinaig pa si Moises na mayaman nga pero salat naman sa pangangalaga sa katawan. Ang ngipin ng pulubing iyon ay sobrang puti at ang bango ng hininga nito.
Samantalang si Moises ay may tindahan nga ng toothpaste pero hindi naman marunong manghiso. Ang mga mata ng pulubing iyon ay parang nakita na niya sa kung kanino pero hindi niya maalala. Pero naisip din niya na baka kagaya lamang iyon sa isa sa mga nanligaw sa kanya noon. Basta ang alam niya ay napakaganda ng mga mata ng lalaki. Para siyang nahihipnotismo sa mga titig nito kanina sa kanya. Hindi tuloy siya makatingin sa lalaki na patuloy pa rin sa pagkain ng sandwich sa labas ng kanyang tindahan. Hanggang sa nadinig na naman niya ang boses nito. Kaya napapitag siya sa kunwa-kunwaring pagdudot-dot sa kanyang cellphone.